Japan hindi yuyuko sa China mga tol. No, sa kabila ng patuloy na mga banta at babala ng China mga tol, mukhang hindi nasisindak ang Japan. So panoorin natin mga kapatid at pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So merong video si John Reps 4 days ago to mga tol, no? Sabi rito sa title, Japan hindi yuyuko sa China, isla malapit sa Japan, armado na ng Amerika. China nagsusumbong daw sa UN. Naku po. Nagsusumbong na ang China sa UN. So ito yung ating mga pag-uusapan ngayon. Ito yung may kinalaman ngayon, no, sa tensyon na namumuo dito sa China at saka sa Japan. No, dahil nga dun sa pahayag nitong Prime Minister ng Japan na kapag daw inatake ng China itong Taiwan, pakikilusin nila yung kanilang hukbong sandatahan na hindi nagustuhan yan ng China. So ito ang ating pag-uusapan ngayon mga tol. Samahan ninyo ako at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like, no? At maraming salamat. Nasa 154,000 na po tayo. Maraming salamat. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sinabi ng Japan na ang alyansang Amerika at Japan ay maaari pa nitong dagdagan ang mga koordinadong aksyon kasama ang South Korea, Australia at Pilipinas. Magkasamang bubuo ng mga kakayahan sa dagat upang palakasin ang pagpigil laban sa China. Ito yung mga sinasabing like-minded country. Ang Amerika, Japan at Pilipinas ay dating naglaban-laban noong World War II. Ngunit ang gusto ngayong mangyari ng Hapon ay magsanib puwersa para ilampaso ang Chino. Habang lalo pang uminit ang ulo ng China matapos ipagamit ng Japan ang isla nito na malapit lamang sa Taiwan kung saan nag-deploy ang Amerika ng puwersa nito sa nasabing isla. Kaya naman ang China ay agad na nagsumbong sa United Nations dahil umano sa mapanganib na plano ng Japan. Alamin na buong detalye mamaya. Actually, hindi lang yun. Di ba meron tayong pinanood mga tol? Binigyan natin to ng reaction mula to sa first post na walang sabi-sabi, bigla na lang daw tumawag si Xi Jinping kay US President Trump. Ito'y may kaugnayan nga dito sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at saka ng Japan. No? Habang pinalakas naman ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa interoperability dahil sa patuloy na pagiging mapilit umano ng China at pilit na inaangkin ang mga teritoryo ng Pilipinas. Habang ang Taiwan naman ay nagbigay sa Pilipinas ng donasyon na nagkakahalaga ng $500,000. Wow. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright, samahan ninyo ako mga tol, magbigay tayo ng reaksyon. Ayon sa National Security Bureau ng Japan ay uunahin ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi ng Japan ang reforma sa seguridad at pagpigil sa harap ng mga kamakailang banta na hybrid pressure mula sa China. Ang mga pangunahing punto ng mga reforma sa seguridad ng Japan ay ang pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad kasama ang Amerika, kabilang ang pagpapahusay ng pagdeploy ng depensa sa First Island Chain, pagsulong ng pinagsamang utos at operasyon ng Japan Self-Defense Force at US Forces, pati na rin ang pagpapalawak ng presensya ng militar sa Nansei Island. Alam nyo, nakikita ko ang pinakamalakas na kakampi ng China pagdating sa military is tong Russia at saka North Korea. Kasi yung ibang mga bansa na malapit sa kanila, parang hindi naman nila gustong mangialam Ang talagang pwedeng sumaklolo o pwedeng maging sangga talaga nila, sanggang dike pagdating sa kung sakasakali magkakaroon ng labanan nakikita natin mga tol itong Russia at saka itong North Korea. Lalo na yung North Korea mga tol, talaga nang gigigil yun. Gigigil sila. Itong Russia kasi medyo medyo alanganin pa nga ng bahagya yung Russia kasi meron na silang kalaban di ba? Pero itong North Korea parang
Yun ang kulang sa buhay nila para mabuhay sila yung magkaroon talaga ng totoong laban Kasi buong buhay nila mga tol, wala silang ibang ginawa kundi gusto nila maging malakas, palakasin yung military nila, alam mo yun? Ganun yung gusto nila mangyari Kaya yun yung dalawang nakikita natin, tatlo sila no? Talagang sila yung tatlong sanggandikit. Habang etong Japan naman, syempre, etong United States, magkakasama yan, di ba? Canada, Australia, ito yung mga ito yung mga magkakaalyado rin, no? Kasama na Pilipinas, do ang pinakaambag lang natin mga tol, ito yung mga pagbibigay natin ng mga information, no, na ito ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Yun yung ambag natin sa ngayon kasi wala pa tayong ambag talagang puwersa Sa kabilang banda, nakasentro ang alyansa ng Amerika at Japan na maaari umanong dagdagan ng Japan ang mga kaoperasyong aksyon kasama ang South Korea, Ito pa, South Korea pa pala. Pilipinas at Australia, magkasamang bumuo ng mga kakayahan sa dagat at isulong ang kaoperasyon sa European at NATO at bumuo ng isang regional na kolektibong network ng depensa sa mga kaalyado upang palakasin umano ang pagpigil laban umano sa China. Ang Japan, Amerika, Pilipinas at Australia ay dating naglaban-laban noong World War II, ngunit ang gusto ngayong mangyari ng mga Hapon ay magsanib puwersa para ilampaso umano ang Chino. Nauna nang sinabi ng matapang na Prime Minister ng Japan na kailanman ay hindi umano yuyuko ang Japan sa China at hindi nito pwedeng diktahan o pasunurin ang Japan. There's no need to bow to China, sabing ganun. Dahil sa mga pahayag ng punong ministro ng Japan na si Naita Kaichi tungkol sa mga plano nito at tungkol sa Taiwan, ang permanent representative ng China sa United Nations na si Fu Kong abay kaagad na nagsumbong na tila naghahanap ng kakampi. Sinabi nito sa UN Assembly na lubhang mali at mapanganib ang mga plano umano ng Japan. Hiniling din ito kay Gutierrez na hindi anya kwalipikado ang Japan upang maghangad ng permanenteng pwesto sa Security Council. Meron kasing trauma tong etong China mga tol sa kalupitan ng mga Hapon noong World War II. Matindi kasi dinanas talaga nila dito sa mga Hapon. Search ninyo sa history mga tol. Tignan ninyo mga tol kung anong ginawa ng Japan sa kanila. Search ninyo yan. Sa Google may kita niyan, dito sa YouTube may kita niyan. Naging malupit yung mga Hapon sa kanila noong mga panahon na yon. Ngayon, kumbaga, gusto nilang pigilan yung Hapon na magkaroon ulit ng ganong klaseng puwersa kasi alam nila kung ano yung capability nitong Japan kasi hindi naman napag-iwanan ng Japan pagdating sa technology mga tol Talagang iba pa rin pag sinabing Japanese technology, iba pa rin, ibang uri yan mga tol. Recently, Japan Prime Minister Sanai Takaichi made provocative remarks regarding Taiwan during a diet, claiming that the Chinese mainland use of force on Taiwan could constitute a survival-threatening situation for Japan. Taiwan is an inseparable part of Chinese territory, hindi pwedeng hiwalay. And a serious violation at the one China principle. Post-war international order, such a country is totally unqualified to seek a permanent seat on the Security Council. Unqualified daw ang Japan. Ayon sa National Security Bureau, ang mapamilit na pag-uugali umano ng Chinese Communist Party ay nagbibigay diin na ang Taiwan Contingency ay hindi lamang umano isang bilateral na pagtatalo sa pagitan ng Japan at China, kundi pati na rin sa kaligtasan ng rehiyon ng Indo-Pacific at katatagan sa international na kaayusan. Dagdag pa nito, sa panig ng diplomasya, ang tanggapan ng ugnayan ng Taiwan at ang Ministro ng Pambansang Depensa ng China ay nagbigay ng mga banta at pagkansila sa isang nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng mga ministro at kultura ng Japan, South Korea at China ngayong buwan. Binalaan din ng China ang mga mamamayan nito na huwag umanong maglakbay o mag-aral sa Japan at sinuspindi ang mga palitan ng kultura at pag-angkat ng mga pagkaing dagat. Ang dami nilang ginawa itong China. Talagang makikita mo mga tol sa mga naging aksyon nila. Biruin mo ang tanging ginawa nitong Prime Minister ng Japan is nagbigay pahayag.
Diba? Yun lang yung tanging ginawa no. Nagbigay pahayag na kung sakasakali nga daw na magkaroon ng Chinese invasion sa Taiwan is baka magkaroon ng survival threatening, diba? Imo-mobilize nila yung kanilang hukbo, hindi nagustuhan ng China yan, mga tol. Ang ginawa ng China, diba? Pinagbawalan yung kanilang mga mamamayan na bumiyahe papuntang Japan, binawasan nila yung mga flight papuntang Japan, tapos hindi na rin sila nag-aangkat ng mga seafood mula rito sa Japan. Ang dami nilang ginagawa, mga tol. Samantala, mas lalo pang nagalit ang China dahil sa tila mapupornada ang plano nito pag-atake sa Taiwan dahil bukod sa banta ng Japan na sasali sa gyera, abay ipinagamit ng Japan ang isa sa mga isla nito na Yonaguni na malapit lamang sa Taiwan. Yan sobra, Yonaguni Island. Eto lang 110 kilometer. Kumbaga mga kapatid, parang pasok na pasok sa EEZ nila 'Di ba? Ang Yonaguni Island ay nasa likod lamang ng Taiwan, kontrolado ito ng Japan at armado ng mga missile system. We believe its deployment will reduce the very possibility of armed attacks against our nation and do not consider the argument that it will heighten regional tensions to be accurate. Ayon sa inilabas na pahayag ng US Naval News ay bumisita sa isla ang US Marine Corps sa Yonaguni Island ng Japan sakay ng CH-53 heavy lift helicopter. 70 miles lamang umano ang layo nito mula sa Taiwan. Grabe, napakalapit. Kung saan inilipat umano ang mga supply, medical, logistic at sinuri ang mga refueling point. Ang pag-deploy ng puwersa sa isla ay opisyal itong binalangkas ng Japan at Amerika bilang pagsasanay para sa humanitarian at disaster response upang mapabilis umano ang pagtugon sa mga sakuna. Pero ayon naman sa mga Chinese military expert, ang aktibidad ay malinaw na inaayon laban umano sa China at layong pigilan ng estratehiya ng China laban sa access o aerial denial na tiyak na magpapainit umano sa ulo ni Xi Jinping. Sinabi ng China sa isa pang pahayag na ang pag-aalok umano ng Japan ng isang potensyal na outpost para sa US Marine Corps na malapit sa Taiwan ay lalo lamang umanong magpapalala sa diplomatikong hindi pagkakasundo. Abay tila kinakabahan ng mga kabayan. Japan's deployment of offensive weapons on the southwestern islands adjacent to Taiwan is a deliberate attempt to create regional tension and provoke military confrontation. Coupled with Prime Minister Sanai Takaichi's erroneous remarks on Taiwan, this trend is extremely dangerous and warrants high vigilance from neighboring countries and the international community. Habang nagsasanib ang mga bansa tulad ng Japan, Amerika at Pilipinas at sa mga bansang nagpaabot ng suporta sa bansa, ay kapansin-pansin ding walang ibang mga bansa ang nagpapakita ng suporta sa China. Samantala, pinahigpit din ng masyado na kasing malaki China, mga tol Saka mula nung nakita mong umunlad. Eto mga tol, hindi sa maganda ang China. Malaki ang China, mayaman. Maganda dun sa lugar nila, makikita naman natin sa mga video Ako nanonood ako ng mga travel vlogger. Nanonood ako pag pumupunta sila dun sa China, pinapakita nila kung gaano kaganda daw dun. Diba? So maganda, oo. Meron sila mga world class na mga bridge na talagang ibang klase. Nasa 2050 na nga daw sabing ganun yung buhay dun Parang nabubuhay na daw sila sa 2050 dun Pero eto problema. 'Di ba? Yung hindi na kanila, 'di ba? Which is hindi naman natin inimbento, ito'y nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea. Pinirmahan nila 'yon, 'di ba? Pumirma sila doon, dapat ino-honor nila yan. Natalo sila sa 2016 arbitral ruling, dapat din nire-respeto nila 'yon. Ine-enjoy nila yung sarili nilang exclusive economic zone. Pero ayaw nilang bigyan, mga tol, ng karapatan, halimbawa na lang tayo, maliit na bansa, Pilipinas, na ma-enjoy natin ng buong laya etong ating sariling exclusive economic zone. Yun ang problema. Diba? Yun lang naman talaga wala namang iba Wala naman tayong ibang pinoproblema sa kanila Kalakalan, okay lang. Diba? Pero ito problema sa atin At alam yan ng maraming bansa, alam yan ng buong mundo kung paano sila mangharas. Alam yan ng buong mundo Sino nga naman nasusuporta sa kanila? Yun lang, si Putin lang, saka si Kim Jong-un, yun lang. Philippine Fleet ang yakap nito sa hukbong dagat ng Japan habang pinabibilis ng dalawang bansa ang kaoperasyon sa seguridad sa gitna ng lumalaking pagiging mapamilit ng China sa West Philippine Sea at mas malawak na Indo-Pacific.
Isang pagbisita ang naganap habang sinisikap ng Pilipinas na palawakin ang mga estratehikong pakikipagsosyo nito. Pinangunahan ni Rear Admiral Joe Anthony Orbe, commander ng Philippine Fleet, ang isang delegasyon sa Japan noong linggo para sa sunod-sunod na pakikipag-ugnayan sa mataas na antas kasama ang Japan Self-Defense Fleet at Japan Maritime Self-Defense Force. Sa isang kasunduang militar ng Pilipinas at Japan, papayagan ng kasunduan ang mas mabilis na interoperability sa pamamagitan ng shared exercise, logistic at troops access. Dumating din sa bansa ang GS Kumano ng Japan, isa sa mga next generation frigate ng Japan, habang patuloy na pinapalawak ng Japan ang papel nito sa depensa sa rehiyon sa gitna ng tumataas na presyon ng China sa mga regional sea lane. At dagdag na balita mga kabayan, ang Taiwan sa pamamagitan ng Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO ay nag-donate ng $500,000 o 29.4 million pesos upang suportahan ang mga pagsisikap sa pagbangon ng Pilipinas kasunod ng mga nakaraang bagyong tumama sa bansa. Ay, ako mga tola, maraming salamat sa mga nagdo-donate. Pero sana talaga makarating ng buo yung mga i-donate nila sa mga totoong nangangailangan at hindi mapunta lang sa bulsa ng iilan mga tol. Kasi yun talaga yung problema natin noon pa eh. Naalala ninyo yung Yolanda, di ba? Napakaraming nag-pledge, nagbigay noon at nag-donate noon mga tol. Pero tignan nyo, makikita natin sa mga file, sa mga video, yung ibang mga relief good doon, pinulitika, hindi na naibigay. Binaon na lang sa lupa mga tol kasi mga sirana, mga bulok na eh. Binanggit din ng Taiwan ang katatagan ng Pilipinas at Taiwan sa panahon ng mga kalamidad. Sinabi ni Chow na sabik umano ang Taiwan na palalimin ang kooperasyon sa bansa sa humanitarian assistance at disaster relief. Well, para sa akin yung ginagawa naman ng Taiwan is investment din yun. No, hindi siya basta-basta bigay tulong. Yun ay investment din, lalong-lalo na naghahanap sila ngayon ng maraming magiging kakampi, naghahanap sila ng maraming kaalyado dahil nahaharap din sila mga tol eh. Sa isang anytime pwedeng mangyaring salakayin sila ng China eh. Ano sa tingin ninyo? Anyway mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsama sa akin sa pagbibigay ng reaksyon ngayon dito sa mga nagbabagang mga ulat mula kay John Reps. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.